Oh, kasya pa tayo dito. Ano ba yan? Yan lang yung challenge natin. Ako si Edward, tamad na ako magtrabaho, kaya naman pangarap ko maging vlogger. Kaya tara, simulan natin ang storya. So ngayon, pupunta tayo ng work at dahil nakuha ko na yung ORCR ng ating ADB, first time ko siyang gagamitin sa ating daily commute. At ang goal natin dito, malaman natin ganong ka-agile ang motor na ito pagdating sa traffic. First city ride kasama ang ADB. Let's go! Okay, level 1. Actually, yung mga ganito, madali pa to eh. Maluwag-luwag pa to. Oh, kasya pa tayo dito. Kasya! Sukat na sukat. Ang technique lang naman para matansya nyo kung kasya kayo sa isang gap, no? As long as kasya yung mirror, tsaka yung handlebar, yung buong motor kasya yun. Ganun lang kasimple yun. Pero kailangan magaling kayong tumansya sa malayo pa lang. Kaya yung iba, yung mirror nila medyo tinataas to yo. Yan, para hindi sabit. Pero ako gusto ko yung side mirror ng ADB, yung stock. Kasi ang lapad eh. Kitang-kita ko lahat. Eto na, level 2 na singitan. O diba? Matindi ang traffic dito. Malalaman talaga natin dito kung gaano bang kadaling isingit tong motor na to. Sana lang walang tanga sa paligid bago yung motor natin. Ano ba yan? Wow, napakagaling talaga noon. Ba't kaya ganun? Sabi nga ni JB Suarez, kamote. Wow, grabe ang pino nun ah. Ang pino ng makina. Ramdam na ramdam ko yung difference ng 160 sa 125cc. Alam mo yun, unting piga lang talagang arangkada, mabilis. Oops, yun o, gamit. Yun ang maganda. Yung mga ganong mga biglaang lubak, doon natin magagamit yung suspension, yung pagiging ADB nya. Medyo naninibago lang ako sa busina tsaka sa signal light. Kasi sa Yamaha nasa baba yung busina. Mukhang okay naman. Parang wala naman akong nakikitang difference sa 125cc ko dati. Parang pareho lang. So far so good. Hindi ako nahihirapan sumingit. Ang kailangan mo lang talagang bantayan yung medyo lapad ng kanyang handlebar. Side mirror, syempre. Basta marunong ka magmotor, yun yung kaya mo. Yan, medyo pag sa mga gantong gutter, kailangan talaga maingat kang sumingit. Kasi minsan malalalim yung mga dito eh. Yung kapatagan eh. Kapatagan, hindi pantay na daan. Delikado minsan yan. Ang kagandahan lang dito sa gulong nito, malapad siya. So hindi siya agad mag-i-skid. Kasi nakakapit pa yung most part ng gulong eh. Papasok na tayo ng EDSA. Na, traffic talaga. Talagang makapractice tayo dito. Medyo mali lang tayo ng pwesto kasi kakaliwa tayo. Nasa rightmost tayo. Ayun, kung papansin nyo yung road sign, yung arrow diretso lang tsaka kanan. So pasensya na ho, no? Pero kung papansin niyo, marami rin mga motor na mula dito kakaliwa rin. Okay, kamote talaga. Pati ako kamote. Ang hirap kasing maipit dun sa kaliwa. Wala yan. Gustuhin man natin maging disiplinado, hindi, kailangan talaga maging disiplinado tayo eh. Walang excuse. Yan, medyo yan lang yung challenge natin. Kasi nasa kanan tayo eh. Medyo mahirap kumaliwa. Okay, nasa EDSA na tayo. Max level traffic. Ang kalakaran dito sa flyover, ang singitan dito sa gitna talaga. Yan ang pinaka-safe.
Sa totoo lang, ang pakiramdam ko dito, pareho lang naman siya nung 125cc ko. Di ko naramdaman yung difference nila. Siguro kung meron man, slight lang. Kasi yung pinaka naramdaman ko lang talaga is yung lumaki lang siya. Pero yung handling and so on, pareho lang talaga ng Muger ko. Kaya hindi na ako nanibago. Yung comfort naman niya sa traffic, okay siya. Napaka-relaxing. Nai-stretch ko yung pa ako pagka medyo nangangalay na ako. Overall, kung i-rate ko siya, para sa akin, City Ride, ADB, 9 out of 10. Kaya ko lang siya ni 9 kasi sa laki niya, sa bigat niya, hindi ako nahihirapan. So ito ay preference ko lang naman. At opinion ko. So maaaring sa inyo iba. Pero sa akin, I recommend. Wala na ako masabi dito. Ang kailangan ko na lang subukan next time is yung pang long ride talaga. Yung mga 2 to 3 hours na biyahe. Kasi ito, parang less than an hour lang naman eh. So, yun lang naman. Salamat